Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning, mapagpalang Lunes ng umaga sa ating lahat. Ipagpapatuloy po natin ang ating usapin, ang ating pinag-aaralan about the books of the Bible where we can find Jesus Christ. And today, we're gonna look at the book of Romans. The book of Romans. Alam po ba ninyo mga kapatid na ang Book of Romans is a very powerful theological book? Yes, pag nag-aaral po kayo ng Bible School, nag-aaral kayo ng theology, napakahaba po ng subject na yan. Napaka-complicated and many times pinagmumula ng mga debate, pagtatalo ng bawat mga ngaral. But let me share this to you by the power of the Holy Spirit. May 5 points dyan sa Book of Romans where we can really find Jesus. Opo. No, as we pray to God, as we ask the presence of the Holy Spirit, allow me to be used by God to share this to you today. Ihanda ninyo inyong ballpen at papel kasi foundational po ito mga kapatid. The Book of Romans is a very foundational of our Christianity. Pagka naunawaan mo ang Book of Romans, makapagpapatibay ito sa iyo. Makapagpapalakas ito sa atin, sa iyo bilang Kristiyano. Ano ang ating foundational verse dito? Okay. Basahin po natin ang Book of Romans, chapter 8, verse 29 to 30. Romans 8, 29 to 30. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he predestined, this he also called. Whom he called, this he also justified. And whom he justified, this he also glorified. I'm sure, dito pa lang, medyo confusing na ito. Basahin natin sa Tagalog mga kapatid. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya, noon pang una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. This book of the Bible in the New Testament, we can say is also the foundational of many debates. Merong po mga religious group, merong mga Christian group, ang tawag nila, they were elected. Na ang Kristyanismo ay para lang sa mga pinili, those who have been selected. Hindi po. Ang Christianity, ang salita ng Diyos ay para sa kalahatan yan. Kaya nagkakagulo sila, kaya sila nagtatalo-talo. The reason why they are having a debate is because they took it word per word. Hindi masamang mag-word per word sa Bible. Pero basahin natin ang buong context. Basahin natin ang buong nilalaman. Kung hindi natin malalaman sa isang chapter, sundan natin sa pangalawang chapter, sa third chapter, until the Lord reveals the true message of the book. At dito sa Book of Romans, mga kapatid, based on our studies, interpretation, and the leading of the Holy Spirit, I'm gonna share you today a very powerful lesson. Kaya makinig kayong lahat. Bihira po ako magturo nito. Ang tawag dito, doctrinal. Ang tinuturo ko na ito, mga kapatid. Tandaan natin, it is one thing to be forgiven, but it is another thing to be justified. Anong ibig sabihin nito? Yung tayo ay mapatawad ay isang malaking bagay. Pero isang malaking bagay na ang sala natin ay kalimutan, burahin o mapawalang sala. Iba yung nagpatawad, pinatawad sa pinawalang sala. Nakukuha natin? Kasi yung word na justified, mga kapatid,
Sabi nga ng sinabi, as what I've said, it is one thing to be forgiven, but it is another thing to be justified. Bakit? Kasi yung word na justified, it means to be declared to be right. The word justified means to be made pure. The word justified, ibig sabihin yan as if we have never sinned. Yan ang word na justified, na para bagang hindi ka nagkasala. Yung word na justified na para bagang malinis ka na, hindi ka nagkasala, burado na ang lahat ng kasalanan mo, you are justified. Tandaan natin yan. Kaya sabi ko, ibang salita yung to be forgiven, o sige, nagkasala ka, pinapatawad na kita, pero may kasalanan kang ginawa sa akin. Yung justified, hindi ka lang pinatawad, sige na, burado na yan kasalanan mo. Justified ka na, hindi ka nagkasala, kalimutan mo yan, wala kang kasalanan sa akin. Magkaiba yon. Nakuha natin yung context. Can I see an amen to that? Kasi dyan tayo mag-uumpisa. Yung word na justified na yan. Okay? Can I see an amen? Kung makakasunod tayo mga kapatid, can I see an amen? Tandaan natin, Christ is not our justifier because we are deserved to be justified. Okay? Ano ibig sabihin nito? Okay? Hindi natin deserving na mapawalang sala. Tandaan natin yan. Si Jesus Christ, hindi siya yung justifier natin. Okay? Kasi deserve nating mapawalang sala. Hindi. Kaya tayo napawalang sala dahil sa Kanya. Because yung kasalanan natin, inako niya. Yun. Okay? Hindi tayo napawalang sala dahil si Jesus Christ naglilinis ng kasalanan. Okay? Tandaan ninyo, kaya tayo napawalang sala dahil yung kasalanan natin inako ni Jesus Christ. We have been justified through faith. Kaya naman ako nalinis ng Panginoon Kaya ako naging malinis just as if I have never sinned kasi may Kristo. At si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo, tagalinis ng kasalanan. Dapat mong isipin ganito, ang Panginoong Jesucristo hindi lang tagalinis ng kasalanan, kundi siya ang umako ng kasalanan. He has justified us through our faith. Kaya it is not our works that justifies us. Ibig sabihin ganito, naglakad ako ng paluhod Nag-ayuno ako Ginawa ko yung pasakit ni Jesus Christ, kaya nilinis ni Kristo ang kasalanan ko. Pinatawad ako ng Panginoon Diyos sa kasalanan ko. Hindi. It is not our works that justifies us. It is the work of Jesus Christ. It is His work, His finished work on the cross that enables us to stand in His righteousness alone. And one day, tayo ay ma-present na walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan sa paanan ng Ama na nasa langit. Nakukuha natin. Are we getting this? Hinihimay ko ito kasi doctrinal, foundational itong tinuturo ko sa inyo mga kapatid. So hindi mo pwedeng sabihin na mabait ako kaya ako napatawad sa kasalanan ko. Kasi marami akong ginawang kabutihan. Kaya pinatawad ako sa kasalanan ko, hindi. Kaya tayo napatawad sa kasalanan natin dahil ang Panginoong Hesukristo pinako sa krus. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan. Inako ang kasalanan natin. After 3 days ng kanyang pagkamatay, nabuhay siyang muli upang tayo'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. It is all about the cross of Jesus Christ. Lahat tayo makasalanan. It is not by works. It is by faith. It is all by the grace of God in His cross. A human court law may acquit someone of a crime. Ang korte, ang Supreme Court, ang judicial system, pwede kang mapawalang sala Ang judicial system can give you pardon if you trespass the law. But a human court can never make a crime. Okay. Yung human court,
Pagka na-trial ka dyan, anong kaso nito? Nakapatay siya. Lalabanan niya ng abogado sa abogado. Ano sasabihin niya? Self-defense ang nangyari. Pero the truth na nakapatay ka, it stays there. Ma-acquit ka. Mapapawalang sala ka. Kasi mapapatunayan na hindi mo kasalanan dahil self-defense ang nangyari, pero may ginawa ka pa rin, pumatay ka. Pero sa court ni Jesus Christ, by the grace of God, as if, hindi, wala kang pinatay. Wala kang kasalanan. Bakit? Kasi ako na ang may kasalanan. Kinuha ko na yung kasalanan mo, inako ko na. Jesus Christ is the only one who can do that. Because of our faith in Him. Kaya sabi sa Romans 4:5, accounted for His righteousness. Accounted, isinama, inako ng kanyang kabanalan. Basahin natin ha, Romans 4:5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa. Huwag ka raw magre-rely sa sarili mong gawa. Kanino ka magre-rely? Kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Yung paniniwala natin, yung faith natin na ang kasalanan natin tinubos na ni Jesus Christ, na ang kasalanan natin inako na ni Jesus Christ. One important part of Christ's plan is to save the world. Ang tawag justification. Merong 5 parts ang Romans 8:29-30. Okay? 2 araw ko itong mineditate mga kapatid. Just for this moment. And I'll try to finish it in 20 minutes mga kapatid. There are 5 parts. Ang tawag ko dito is 5 chains in Romans 8:29-30. And each of these are very important and very essential. And if any one of them is broken, it will destroy the entire chain process. Grabe to. Yes, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral ng Book of Romans, it takes 2 to 3 weeks. 3 to 4 hours a day. Minimum yan, 1.5 to 2 hours. Ganyan ka detalyado ang Romans. But let me share this to you in a span of 20 minutes or less, mga kapatid. So, umpisahan na natin. The first part of the book of Romans, chapter 8, 29-30, okay, expresses the wisdom of God. Okay, number 1, expresses the wisdom of God. Pinost ni Aileen kanina dito para hindi ko nabalikan yung aking Okay. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos. Ibig sabihin, He foreknew. Doon galing yung English word natin na forecast. Hindi ba? Ano ang weather forecast? Uulan bukas. The wisdom of God. The forecast. He foreknew. Alam na ni Lord ang mangyayari. Okay? Pagka winord per word natin yan, translation sa Greek word meaning, ang ibig sabihin sa Greek word niyan in English, to know before. Ilan sa atin dito ang naniniwala that God knows everything before it happens? Can I see an amen? Ilan sa inyo dito ang naniniwala na alam na ng Diyos bago pa mangyari? Alam na ni Lord bago pa mangyari sa buhay mo yan. Alam na ni Lord bago pa dumating yan sa buhay mo. Kaya nga I praise God Itong mga dumadating sa ministry, alam ko alam ni Lord to At kung alam to ni Lord, pinaghandaan na to ni Lord. Kung alam to ni Lord, hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi kami pababayaan ni Lord. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi alam niya bago pa mangyari. Tandaan po ninyo mga kapatid, never once in the Gospels that we can see Jesus Christ surprised in the situation and Jesus Christ shouting, "Wow, na-surprise ako Hindi ko alam na mangyayari yan." Wala kang mababasa sa Bible na ganon. Walang nakapag-surprise kay Jesus Christ. Kahit yung paghuli sa kanya, alam niya. Alam niya kung sinong huhuli, alam niya kung ano mangyayari. Alam niya kung kailan siya mapapako. Alam niya kung ano ang dadatnan niya pagpasok niya ng Jerusalem. Why? Because our God is an omniscient God. Hindi lang all-knowing si Lord. Ang tawag dyan, foreknowledge.
God has a foreknowledge of all the things, of all the events that will happen in our lives. Ibig sabihin, He has seen everything before it happens and nothing can take Him by surprise. O number 1 it expresses the wisdom of God. Number 2, the will of God. The will of God. Kasi kanina, makikita natin, it expresses the wisdom of God. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos. It expresses the wisdom of God. Pangalawa, we can discover the will of God. Sabi dito, sapagkat simula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya. Sa English translation, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Sabi ng Biblia, ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Kaya pag sinabi natin Christian tayo, dapat ang ugali natin Christ-like. Like Christians. Kasi kaya tayo tumanggap sa Panginoon, kaya tayo naging follower ni Jesus Christ is to become more like Christ. Can I hear an amen to that? Can I see an amen to that? Ang tanungin mo nga ang sarili mo, Christ-like ka nga ba talaga? Tanungin natin ang sarili natin, Christ-like nga ba akong talaga? Do I speak life or lie? Nagsasalita ba ako ng buhay o kasinungalingan? Ako ba'y nang-i-encourage o nandi-discourage ng kapwa? Ako ba'y tumutulong sa kapwa ko o pinahihirapan ko ang kapwa ko? Ako ba'y nagpe-pray sa kapwa ko o pinapasakitan ko ang kapwa ko? O pinagdadamutan ko ang kapwa ko? O sinisiraan ko ang kapwa ko na lahat ng ginagawa ko para kasiraan ang kapwa ko? Ang tanong, and then we say we are Christians, and then you preach the Word of God, and then you will post a Bible verse. Let's look ourselves. He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang ibig sabihin ng word na predestined, mga kapatid, it comes from a preposition. Ano yung preposition? It is words that show relationship between other words. Yung predestined. It is a preposition, isang salita na nag-uugnay sa ibang salita, meaning before. At yung word meaning na horizon, sa Tagalog, abot tanaw. Predestined. Before o abot tanaw mo na. Anong ibig sabihin nito? God sets limits for us ahead of time. Bibigyan ko kayo ng explanation dito Kasi dito na nagtatalo-talo yung mga religious group May predestined daw, may elected daw. Tandaan natin, yung tinatawag na predestination, itong predestination na ito, okay? It is one of the misunderstood words in the Bible. Sabi nila, ang mga maliligtas lang, nakita na ng Panginoon Diyos Alam na ni Lord kung sino maliligtas. Hindi naman natin kino-question yun Dahil all-knowing God talaga si Jesus Christ. All-knowing God talaga ang Diyos natin. Pero, unawain nating mabuti. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, may word na election. The word election, it deals with the people. Pero yung predestination, it deals with the purpose. Ang purpose ni Lord, maligtas ang tao. Yung election, it deals with the people elected. Yung predestination, it deals with the purpose. Ano ang predestination? Ano ang purpose ng Lord? Na tayo ay maging image ng Kanyang anak. Yung text natin dito ang nakalagay, we are predestined to what? Nakadakda. Ano ang nakatakda sa atin? To be conformed to the image of His Son. Yun ang will ni Lord. Yun ang gusto ni Lord. Na maging kawangis natin ang Kanyang bugtong na anak. To be conformed to the image of His Son. Yan ang context niyan. Yan ang tinatawag na predestined sa Romans 8:29-30. Nakatakda
tayong lahat na maging kawangis ng kanyang bugtong na anak. So meron tayong wisdom of God. Alam niya kung ano mangyayari. May will ang Diyos sa atin. So ang tanong ba, yung pinili lang, hindi, kaya nga tayo buhay pa eh. Kaya nga may nag-share pa sa iyo ng gospel. Kaya nga narikinig ka pa ng morning devotion. Kasi our God is a God of many chances. Kaya sabi nung iba, bakit pa ako magpapakahirap? Total, nabubuhay ako sa kasalanan, may nag-share naman sa akin, pinili lang ni Lord kung sino maliligtas. Kapatid, lahat tayo pinili ng Diyos. Lahat tayo, hanggat may nag-share ng gospel sa iyo, hanggat may nangangaral ng salita ng Diyos, nakakapakinig ka, naririnig mo, ibig sabihin, tinatawag ka ni Lord, pinipili ka ni Lord. Pero papasok doon yung free will. Ang tanong, tatanggapin mo ba si Lord? Papapasukin mo ba si Lord? Kasi pag tinanggap mo siya, may nakatakda na predestination para sa iyo. Ano yun? Pag tinanggap mo si Jesus Christ, magiging kawangis mo ang kanyang bugtong, magiging kawangis mo. You will be more Christ-like. Alam niyo, nakakalungkot, maraming tumanggap kay Jesus Christ, hindi Christ-like. Parang anti-Christ-like. The way they talk, the way they think, the way they act. Papasok ka sa church, mabigat ang loob mo. Papasok ka sa church, hindi mo alam kung blessing ang dala mo o curse. Papasok ka sa church, ang dami mong tanong sa isip mo na parang nagdududa ka ba kung pakikinggan ko ba itong pastor na ito? Pakikinggan ko ba itong mga tao sa paligid ko? Hindi yata ako para dito. Para bang may plano ka na? Si Jesus Christ hindi ganun eh. No. You have to know the wisdom, the will of God. And number 3, there is a word about the way of God. The way of God. Anong pamamaraan ng Panginoon Diyos? Tuloy natin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya nung una pa'y Kanyang tinawag. Ano ibig sabihin nito? Ando dun yung point. This He also called. Ano yung way ni Lord? This He also called. Kanyang tinawag. God is the initiator. Ano ang way ni Lord? Siya ang nauuna, hindi tayo. Tandaan natin, hindi natin hinanap si Jesus. Tayo ang hinanap ni Jesus Christ. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hinanap ko ang Diyos natagpuan ko siya. Hindi. Natagpuan ka ng Diyos. Ikaw ang hinanap niya kasi matagal ka nang tumatakbo sa Kanya. And the sad part is, tinawag ka na niya, takbo ka pa ng takbo palayo. Bakit? How can He become the initiator? Because He foreknows. He is the initiator of foreknowing. He is the initiator of predestines. Then He calls us to Himself. Meron dalawang tawag. Sabi sa inyo, malalim itong tinuturo ko There are 2 types of callings. The outward call and the inward call. Okay? Yung labas na pagkatawag. At yung loob na pagkatawag, yung inward call, mga kapatid. Tandaan ninyo, sa Book of Revelation, merong last invitation ang Bible. Okay? Okay, in Revelations 22 verse 17, the Spirit and the bride say, come. Okay? Yan ang last invitation ng Bible. Tandaan ninyo, sa Book of Revelation, yan ang huling imbitasyon. The Spirit and the bride say, come. Sa Tagalog, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Kaya dalawang calling, outward at inward. Ano yung outward? Yung bride. Who is the bride? The church is the bride of Christ. The church gives the outward call in a countless ways. Kaya tayong tayong church, you and I are the church of Christ. Tayo ang bride of Christ, mga kapatid, tandaan nyo yan. Kaya bakit ba si Pastor Bong walang tigil sa pagbabahagi, pangangaral? Ito yung outward call.
Ginagamit ang simbahan natin lalo na papasok tayo sa Great Commission. Ito yung outward call na ikaw at ako gagamitin ng Panginoon Diyos upang tawagin ang mga nasa labas. Kaya sabi niya, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Sabihin din natin, hali kayo, lumapit kayo kung nauuhaw kayo. At makakatanggap kayo ng tubig na nagbibigay buhay. Tayo yun, nag-evangelize tayo. Ito yung outward call. Mga kapatid, pero tandaan ninyo, yung inward call, which is the Holy Spirit, can only touch our hearts. So outward, ang trabaho natin mag-invite, mag-share ng gospel. Pero hayaan mong yung Holy Spirit ang mangusap sa puso niya. Ang tanong, how can two people sit on the same bench in the same worship service, listen to the same sermon, in the same anointing, and the other one get up as if nothing mattered and the other fall under deep conviction of sin? Merong dadating sa church, hindi pa mahihipo ng Holy Spirit yan. And sad, dumarating sa church para bang hindi nararamdaman yung Holy Spirit. Merong isa ta-attend sa church na parang tatayo lang o upo lang, makikikanta lang, pero walang manifestation ng Holy Spirit. Meron naman, kararating mo lang. Hinipo ka agad ng Holy Spirit, naiyak ka kaagad, sabi mo, ito ang church na para sa akin. Tinatawag ako ng Panginoon sa church na ito. Ang tawag doon, inner call of God. It is the inner call of God in our hearts that opens the truth of the gospel. Pag binuksan ng Holy Spirit ang puso mo, inalaw mo si Jesus Christ na mag-control ng buhay mo, bubuksan niya yan. Ia-absorb mo ang lahat ng salita niya at magwo-work yan sa buhay mo. Yan ang way of God. May wisdom ang Lord, He foreknew. May will si Lord, may way si Lord. Number 4 is the work of God. Dito papasok si Jesus Christ. Because in the book of Romans, He is our justifier. Pag hindi ko pinaliwanag ng ganito kaliwanag ito mga kapatid, and I pray na naiintindihan natin the way I explain this mga kapatid. Okay? Pwede ko bang marinig yung amen ninyo kung malinaw na naipapaliwanag ko yung pinag-aaralan natin? Can I see an amen to this? Okay, kasi nandito na tayo sa work of God eh. The work of God on our behalf, si Jesus Christ. Ang pagkilos ng Panginoon para sa atin. He is our justifier. He is the one who does not just forgive. He is the one who does not just clean our sin, but He is the one who justifies it for us before the throne as if it never happened. Hindi lang siya ang nagpatawad ng kasalanan. Hindi lang siya ang naglinis sa ating mga kasalanan. Dahil siya ang umako ng kasalanan. Siya ang umako ng karumihan ng kasalanan natin na para bagang walang nangyari sa buhay natin. Anong ibig sabihin natin dito? In the book of Romans, Jesus is my justifier. Kindly type in the comment section, Jesus is my justifier. Kindly type in the comment section, Jesus is my justifier. Huwag mong kakalimutan yan. Parang sinabi mo ganito, si Lord ang umako ng karumihan, kasalanan, kabuktutan, kamalian, kabahuan, karumihan ng buhay ko. Lahat yun inako ni Lord. Kaya wala tayong karapatan na batuhin natin ang kapwa natin sa kanyang karumihan, kamalian, kabuktutan, kabahuan. No. Inako na ni Jesus Christ yun eh. Inaako na ni Jesus Christ yun. Makinig kayo mga kapatid. God, parang ganito yan eh. God put on my account the righteousness of His own pure Son. Halimbawa ganito. Ibibigay ko sa iyo yung credit card ko. Sabihin ko lumabas ka. Lahat ng bibilin mo.
ilagay mo dyan sa account ko. Lahat ng bibilin mo, ako magbabayad. Lahat ng dadamputin mo, babayaran ko. That is the same exact condition. That is the same connotation in what we find the word justification. Sabi ni Lord, ano pang kasalanan mo? Babayaran ko. Ano pang maling ginawa mo? Aakuin ko yan. Akin na. Akin na. Yung ginagawa mong paninira ng kapwa mo, tigil mo na. Aakuin ko na yan. Sige na. Gusto ko maging kawangis kita. Ano man yung pinaplano nyo? Ano man yung pinakakala? Akin na yan. Itigil nyo na yan. Akin na. Bigyan nyo na sa akin yan. Ang gusto ko maging kagaya ninyo, kagaya ko kayo. I want you to be a Christ-like character. Hindi ko character yung ginagawa nyo. Hindi ko ginawa yan. Akin na yan. Ibigay nyo sa akin, tutubusin ko kayo. Ako magbabayad na yan. Sabi ni Lord, put it all on my account. He credited. Yung righteousness si Jesus Christ, nasa atin na. Though we are unworthy, but we became worthy because of His righteousness in us. Kaya pag tinignan tayo ng Diyos, ang nakikita niya si Jesus. Ang nakikita niya yung kaluwalhatian, yung kabanalan ni Jesus Christ. Kaya tayo nakakapanalangin sa Panginoon. Kung Christian ka na, hayaan mong makita ng Diyos si Jesus Christ sa'yo. Ipakita mong tunay kang Kristiyano, kapatid. When God looks at you, tingnan mo yung sarili mo. Masaya ka ba sa ginagawa mo, kapatid? Pastor mo? Kapwa mo? Pinagpaplanuhan mo ng masama? Pinagbabantaan mo ng hindi maganda? Pinagsasalitaan mo ng hindi maayos? Bakit ang Diyos ba natin natutulog? Ang Diyos ba natin nangungunsinte? Hindi. Kung may ginagawang mali isang tao, hayaan mo si Lord. Ang gusto ni Lord makita sa iyo si Jesus. Ayaw niya makita yung demonyo sa iyo, kapatid. He is our justifier. When God looks at us, lagi natin isipin to. Itong ginagawa ko ngayong umagang ito, kung nakatingin ng Diyos sa akin, ano kayang tingin niya sa akin? Si Jesus kaya nakikita niya sa ginagawa kong ito? Dapat ganun tayo mag-analyze ng sarili natin. Si Jesus kaya ang naririnig ng Diyos sa sinasabi ko? No wonder, mga kapatid, that will lead us to point number 5. We can see the worship of God. Ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagihan ng kanyang kaluwalhatian. Binahagihan ng kanyang kaluwalhatian. Sabi ng verse, whom He justified, this He also glorified. Kapatid, even as you and I can wait for that tinatawag nating glorified state, final glorified state, mga kapatid. God already sees us as glorified. Mga kapatid, if there were no other word in the entire Bible about the eternal security of the believer, ito lang yung isang salita, justification. Anong eternal security natin? Justification. Bakit? We have been saved from the penalty of sin. Ang ibig sabihin ng justification, we have been saved from the penalty of sin. Anong ating eternal security? Number 1, justification. Okay? Ang ibig sabihin ng justification, naligtas na tayo sa kaparusahan ng kamatayan. Pangalawa, sanctification. Ang ibig sabihin ng sanctification, we are being saved from the power of sin. Ang sanctification, iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Yung justification, iniligtas tayo sa kabayaran ng kasalanan. Yung sanctification, iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. At pangatlo, glorification. Ano ibig sabihin ng glorification? It only means that one day, we will be saved from the very presence of sin. Glorification. Isang araw, maliligtas ka na sa presensya ng kasalanan.
yung sulat ni Paul sa mga taga-Romans, mga kapatid, is the greatest theological study of subject in the Bible and outside the Bible as well. Tandaan natin, every word of every verse of every chapter is filled with the truth and meaning. Because we can find Jesus here in the book of Romans. He is our justifier. He is the one who laid down His life. He is the one who shed His blood for our justification. Kaya sabi nga ni Paul sabi niya, justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Wala tayong karapatan na husgahan ang kapwa natin. Wala tayong karapatan na husgahan ang sino man. Because we have been justified by the grace and the death of Jesus Christ on the cross. Romans 3:24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Mga kapatid, the church gives the outward call in many ways. Hindi tayo titigil sa pagbabalita, sa pagbabahagi, pag-share ng gospel. But only the Holy Spirit can issue the inward call to our hearts. Marami tayong na-invite, dumating sa church, umupo, pero hindi nahipo ng Espiritu Santo. Marami pong ganyan. Hanggang ngayon, ang panalangin natin, they will be touched by the Holy Spirit. May makakapakinig sa atin, iba't ibang lugar, iba't ibang pinagdadaanan. Marami ka bang tanong sa isip mo, kapatid, about someone that hinders you to worship the Lord? Do not allow the devil to confuse you. Tandaan mo, lahat tayo pinatawad na ng Panginoon. At ang Panginoon natin is a just God. Ang bawat kasalanan natin, hindi pwedeng bayaran ng kapwa natin. Ang bawat maling ginawa natin, hindi kayang palitan, gawin, akuin ng kapwa natin. Ang bawat maling ginagawa ng bawat kapwa natin, mga kapatid, hindi na pwedeng husgahan yan. Kasi alam mo sa sarili mo, may mali ka rin ginagawa. Ano ang dapat natin gawin? To become more like Christ. Pagising mo sa umaga, titingala ka sa langit. Titignan mo yung sarili mo. At sabihin mo sa sarili mo, ngayong maghapon na ito, lahat ng gagawin ko, lahat ng sasabihin ko, ay naaayon sa aking Panginoong Jesucristo. That's who we are as Christians. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given us. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng iyong mga salita na patuloy na nagpapabago sa amin. Hipuin mo ang puso ng mga tao, Panginoon Diyos, na nais nilang mabago, nais magbago, subalit nadadaig, Panginoon Diyos, ng mundong ito. Lord, it is a very important message for us to know that we have been justified by your death on the cross. Na lahat kami pinatawad mo na, ginawa mo na kaming matuwid sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Salamat, Lord, for this day. We love you and we honor you. And I pray, Lord, that all morning devotion family will experience breakthrough, Lord God, in our life. That as we have learned this powerful message, hindi kami magigilty. Hindi kami magiging alipin ng aming mga pinagdaanan sa buhay because we have been justified by your blood. We love you, Lord, and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Monday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, ating kasalanan, pinatawad na ng Diyos na makapangyarihan. At huwag kakalimutan, mga kapatid, we are indeed blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of the Lord. Ingat po kayo sa maghapong ito.